Ang mga tahimik na tao ay hindi dapat iugnay sa katamaran dahil ang pagiging tahimik ay hindi otomatikong nagpapahiwatig na ang isang tao ay tamad. Ang mga tamad ay umiiwas sa mga gawain at tungkulin dahil ayaw nilang magtrabaho, mag-effort o gumamit ng enerhiya. Ang mga taong tahimik sa kabilang banda naman ay nagsusumikap, ngunit nauubusan ng enerhiya kapag nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Ang kanilang personalidad ay depende sa kung gaano kalaki ang enerhiya na nakuha nila sa pagiging mag-isa o pagsama sa isang maliit na grupo. Narito ang mga dahilan kung bakit tamad ang mga tahimik na tao sa mata ng mga ignorante. Number 1, either late dumadating ang mga tahimik o maagang umuwi. Maraming tahimik na tao ang gustong makipagkaibigan at makaramdam na belong sila. Ngunit maaari lamang silang makisama sa ibang tao sa maikling oras. Maaari silang dumating ng late sa isang sosyal na pagtitipon o umuwi ng maaga upang maiwasan ang pagka-burnout at pagka-overwhelm. Madalas na sinasabi sa atin na ang mga tahimik na tao ay mahiyain, tamad o awkward sa lipunan at wala silang mga kaibigan. Ngunit ang mga tahimik na tao ay hindi palaging ganito. Kailangan lang nila ng espasyo upang makapag-recharge at makapag-isip bago makipag-ugnayan sa ibang bahagi ng mundo. Ang ilang mga tao naman ay talagang tamad. Sila man ay tahimik na mga tao, introvert o extrovert, maaaring hindi talaga nila gusto ang paggawa ng anumang bagay na mabigat. Ang katamaran ay pwede ding maging paraan para makatulong sa mental health, kung saan may karapatan ang lahat na maglaan ng oras para sa kanilang sarili at pahalagahan ng mga bagay na nagdudulot sa kanila ng kaligayahan. Number 2, gumugugol ng maraming oras ang mga tahimik na tao sa loob ng kanilang kwarto. Oo, ito ay maaaring sintomas ng depression. Maraming depressed na tao ang nahihirapang bumangon sa kama at gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ito seryosong bagay para sa mga ignoranteng tao. Wala silang pakialam sa nararamdaman ng isang tao. Ang pagstay sa kwarto ay maaari ding bigyang kahulugan bilang isang pagnanais para sa katahimikan at kapayapaan para sa isang maikling panahon. Itinuturing ng maraming tahimik na tao ang kanilang kwarto bilang mga sagradong lugar kung saan maaari silang makatakas mula sa gulo ng mundo sa labas. Bagamat lahat naman ay maaaring tamarin kung minsan, ang mga taong tahimik na nagre-relax sa kanilang mga kwarto ay malamang na ginagawa ito upang mabawasan ang gulo sa kanilang isip at muling mag-recharge ng kanilang enerhiya. Number 3, napapagod ang mga tahimik sa pag-i-explain ng mga bagay. Ang pag-iwas sa iba ay maaaring magpahiwatig ng social anxiety, lalo na kung ang tao ay mayroong panic attack o magulong isipan. Ngunit maaari rin ito magpahiwatig ng mga katangian ng personalidad. Ang mga tahimik na tao ay may kaunting enerhiya kumpara sa mga extrovert, kaya maingat nilang pinipili ang kanilang mga pakikisalamuha. Karamihan ay nahihirapang i-translate ang kanilang mga iniisip sa mga salita. Malamang siguro dahil nag-evolve ang ating mga utak para mag-isip ng mga imahe kaysa sa mga salita. Gayunpaman, dahil ang mga tahimik na tao ay higit na umaasa sa long-term memory kaysa sa mga short-term memory, maaaring mas mahirap para sa kanila na ipahayag kung ano ang nangyayari sa kanilang panloob na mundo. Bilang resulta, ang mga taong ignorante ay maaaring magkaroon ng maling interpretasyon sa kanila at maaaring makabuo ng mga bagay na karaniwang hindi totoo. Number 4, marami silang sasabihin pero pinipili nila na manahimik. Ang mga ignorante ay maglalagay ng label sa isang taong tamad kung ang taong yun ay hindi nakakatugon sa kanilang mga expectations. Inaasahan nila ang mga bagay na nangyayari nang hindi isinasaalang-alang ang mga panlabas na factors na maaaring makaapekto sa mga resulta. Ang mga ignorante ay tila walang konsiderasyon at nagpapawalang bisa sa damdamin ng iba. Kung ang isang tao ay nagsasalita, palabiro at intimate sa text, ngunit tahimik, pribado at medyo awkward sa personal, maaaring nakikipag-usap ka sa isang tahimik na tao. Maraming tahimik na tao ang naniniwala na ang pagsusulat ang nagpapahintulot sa kanila na ipahayag ang kanilang sarili ng mas mahusay kaysa sa pagsasalita. Dahil sensitibo sila sa ilang uri ng stimulations, maaaring hindi gusto ng isang tahimik na tao na maging sentro ng atensyon. Tulad ng isang mahiyain na tao, maaari nilang makita ang isang icebreaker o pagtatalumpati na nakaka-stress. Number 5, nagsusone out ang mga tahimik sa isang busy at magulong lugar. Kapag may nag-zone out at hindi masyadong nagsasalita, lalo na sa isang social na setting, ay maaaring magmukhang nakakabastos sa iba. Ngunit huwag tumalon agad sa konklusyon na ang taong ito ay bastos o makasarili.
Ang taong ito ay maaaring isang tahimik na individual, ngunit hindi ito isasaalang-alang ng mga ignorante upang bigyang katwiran ang kanilang pag-uugali. Ang mga tahimik na tao ay may mas mababang tolerance para sa maingay at busy na kapaligiran kaysa sa mga extrovert, tulad ng mga restaurant, bar, club o party. Madali silang ma-stimulate at ma-overwhelm, maaaring mag-shutdown ang kanilang isipan. Sa kasamaang palad, madalas nating ina-assume ang worst sa mga tahimik. Maaari nating isipin na sila ay na-stuck o nanlalamig kung hindi sila magsasabi ng mga kaaya-aya o personal na mga detalye tungkol sa kanilang buhay. Pero sila ay kung sino talaga sila. Hindi dapat husgahan ang pag-uugali ng isang tahimik na tao. Number 6, pasensyoso ang mga tahimik. Ang mga tahimik na tao ay hindi minamadali ang mga bagay-bagay at maaari silang matyagang maghintay para sa mga bagay na mangyari. Sinasaalang-alang ang katotohanan na ginawa na nila ang kanilang bahagi sa kanilang makakaya. Gayunpaman, ang mga ignorante ay maaaring makita ito ng negatibo. Maaaring makita nila ang mga tahimik bilang isang taong tamad na magkaroon ng backup o mga plan B. Ang mga tahimik na tao ay umiiwas sa komprontasyon dahil ito ay nakakapagod para sa kanila. Mas simple kung isasara at iiwanan na lang nila ang isang hostile na kapaligiran. Bilang resulta nito, ang typical na psychological profile nila ay isang tahimik at pasensyoso na kung minsan ay nagbibigay sa iba ng mas maraming pagkakataon kaysa sa kanilang sarili. Maaari rin silang mag-struggle na itaguyod ang kanilang sarili at ipahayag ang kanilang mga ideya, kaya sinasamantala ito ng ibang tao. Kung tutusin, napakadaling mapagkamal ang kahinaan ang pagiging pasensyoso at gamitin ito para sa makasariling layunin. Kaya naman ang mga ignorante ngayon ay nahihirapan na maunawaan ang kakayahan ng mga tahimik na tao para sa pasensya at empatiya. Number 7, may deep inner life ang mga tahimik na tao. Ang mga tahimik na tao ay madalas na nagre-reflect at ang mga ignorante ay nakikita ito bilang katamaran. Dahil gusto nilang magnilay o mag-isa, ang mga tahimik na tao ay may mayaman na panloob na buhay. Hindi sila nababato sa kanilang sarili. Alam nila kung paano magsaya sa kanilang mga paboritong aktibidad nang hindi nangangailangan ng kasama. Maaaring maging mahirap para sa isang modernong tao na gumugol ng oras ng mag-isa at i-enjoy ito. Dahil karamihan sa mga tao ay hindi pinahahalagahan ng pag-iisa, hindi nila gusto ang paggugol ng oras ng mag-isa at itinuturing ito na isang pag-aaksaya ng oras. Sila ay patuloy na natutokso na ilihis ang kanilang atensyon sa walang katapusang pag-uusap at punan ang kanilang mga iniisip ng mga random na impormasyon. Hindi alintana kung tayo ay extrovert, introvert o tahimik na tao. Nangangailangan tayo ng tahimik na oras para sa ating mental health. Ang paggawa ng ilang pagsusuri sa sarili at pagnilayan kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at sa mundo ay kapaki-pakinabang. Number 8, mapili ang mga taong tahimik. Ang mga ignorante ay madalas na naniniwala na ang pagiging tahimik ay nangangahulugan ng pamumuhay ng mag-isa, pagkapuot sa lahat at pag-iwas sa lahat ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Hindi yun totoo para sa karamihan ng mga taong tahimik. Habang ang pagiging tahimik ay hindi nagpapahiwatig ng pagiging mapag-isa, ang gayong mga tao ay mapili sa lipunan. Ibig sabihin ay mapili sila kung sino ang papapasukin nila sa kanilang buhay para hindi sila magsisi sa huli. Dahil dito ay maaari makita ng mga ignorante na sila ay tamad sa paggalugad sa labas ng kanilang sariling mundo. Sa mga hindi nakakilala sa kanila, ang isang tahimik na tao ay maaaring mukhang isang malungkot na tao na walang gustong makipagkaibigan. Ngunit sila ay may mga kaibigan, ngunit mabibilang lamang sila sa daliri. Hindi sila nababahala tungkol sa mga numero. Ang kalidad ay higit na mahalaga para sa kanila. Ang kanilang mga kaibigan ay mapagkakatiwalaan ng mga taong may katulad nilang pag-iisip. Sa ating mabilis na panlipunang mundo ngayon, maaaring maging kapaki-pakinabang na unahin ang pangmatagalan at tunay na pagkakaibigan. At number 9, gusto ng mga tahimik ang privacy. Ang privacy ay isang virtue na madalas na hindi napapansin sa ating hyper-connected na panahon ngayon. Ang pagsisiwalat ng personal na impormasyon sa internet ay naging pamantayan na ng lipunan. Nagiging self-important ang mga tao kapag nakakatanggap ng likes ang kanilang maraming selfie at mga post. Ang mga tahimik na tao sa kabilang banda ay nagbibigay ng mataas na halaga sa privacy at personal na espasyo. Sa kabila ng mga ignorante na binabanggit sila na tamad at hindi sumusunod sa mga kahilingan at expectations ng lipunan, sila ay kikilos kung saan sila komportable. Ang mga tahimik na tao ay nag-aalangan na magbahagi ng mga intimate na detalye tungkol sa kanilang buhay pag-ibig sa buong mundo dahil natatakot silang husgahan. Ang pagpapanatiling pribado ng ilang bagay ay maaaring hindi isang masamang ideya.
After all, ilang mga tao lamang ang masaya para sa'yo o interesado sa kung ano ang iyong mga ginagawa. Kahit na hindi ito naiintindihan ng ilang tao, iniisip nila na isa kang makalumang tao kung wala kang Instagram at iba pang mga social media account. Ang mga tahimik na tao ay considerate sa mga hangganan ng ibang tao. Hindi sila kailanman magiging mapilit at nakakaabala. Ang mga tahimik na tao ay hindi laging naghahanap ng pag-iisa, ngunit natatakot silang makipag-ugnayan sa iba. Dahil sa lahat ng ipinapataw ng lipunan ng mga role model, ang mga nananatiling tahimik ay madalas na nakakaramdam ng kakulangan. Kailangan nilang maging mas assertive, outgoing at aktibo, subalit walang masama sa pagiging tahimik na tao. Iakma ang iyong pamumuhay sa iyong mga psikolohikal na pangangailangan. Ito ay isang mas kasiyasiyang diskarte kaysa sa pagtatangka na maging ibang tao upang makuha ang pag-aproba ng iba. Ano bang mga disadvantages ng pagiging loner o tahimik? Alam mo ba na palagi naiisahan ng mga tahimik na tao ang mga toxic na tao? Panoorin mo dito.